بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sini na gabi, padayon natin mayo yang kanatin mayo pagbatya at the same time pag-explain, pag-ubad, pagpasabot ng kitab na kanatang tigagamit pagdating sang pagpangadi ng akida o yaning doktrina ng agama Islam, labida ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, kamagunawa ng kitab na Al-Usul Thalatha wa Adillatuha, yang tulo ka mga prinsipyo o yang mga dalil sini sikin sang Quran o Sunnah na isulat yani ng sambok sang mga ulama, mangkabakka na mga ulama sang panahon tamayo, kamagunawa ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So mga Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong yamagina simana, kasugdan nato yung pagbatya sini na libro. Agaw gani, explain tauman, uno yung mga sabapan na nga inyan yung ipang surat ng utaw na yung surat sini na libro. So muna malambit ta, muna na isurat ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sang kanan kitab na Al-Usul Thalatha wa Adillatuha, yang pigatawag na basmalah. Yung maana ng basmalah inyang pag Bismillahirrahmanirrahim. So ikaatagan ta inyan ng explanation, yung ma-explain natin mayon ng madyaw, alhamdulillah, kung uno yung maana ng Bismillahirrahmanirrahim. Agaw gani, kung tanon ta magbarik itong video ng kanatin klase pantagsang akida last week, idating kita ng minang sobra 40 minutes baya Bismillahirrahmanirrahim pagayang pigabawan ta. Kayang katigam ng Allah subhanahu wa ta'ala, di mabus ng pipila ka mga oras, minuto, aber papilang kasisyon yang inanganta, di natin mabusyang ilmu ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, malambit uman nato, malambit ta uman, na yung maana ng Bismillahirrahmanirrahim, inyang mamangayo kaw or magasugod kaw, punuan mo, yang kan mo inangan, unuman yan nagabok, sugdan ni mo tanan na imuhang pagabuhaton, magtrabaho, magdrive, maghinlo, etc. Sugdan na nimo pinaagi sa pagpangayo og tabang kaniya na Allah subhanahu wa ta'ala, og pinaagi pod sa pagsambit o paglambit sa iyang pangalan. So bilang mga Muslim, di nato kalimtan mag-Bismillahirrahmanirrahim, mag-Bismillah, ilabi na kung kita aduna kitay pagabuhaton nga mga binuhatan. Biskan pa ka ng mga binuhatan nga mga makamundo, labi na sa tuwa nga nagapaningkamot pod nga mabuhi aning kalibutana sa halal o legal nga pamaagi sa gitudlo sa Islam. So di ta makalimot dapat mag-Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u musta'inan billah mutabarrikan bi dhikri ismihi, maukana ang meaning sa ginatawag nga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah meaning ang sugdan nimo kung unsa ang imuhang pagabuhaton, pinaagi sa pagpangayog tabang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na iyaha kaniyang tabangan, iyaha kaniyang tawfikan sa imuhang pagabuhaton, og kanang magtabarruk ka, mangayo kag grasya, blessings, barakat, siken sang paglambit, pagsulti sa pangalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Og ato apong na-mention to ni aking simana, kung unsay maana sa Ar-Rahman ug sa Ar-Rahim. Ang Rahman ug Rahim
mga pangalan ni siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung ato ang hatagan og translation sa ato ang wika, ang labaw nga maluy-anon. Mao kana ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero unsa may kalahian sa Ar-Rahmanur Rahim? Ang pangalan na Ar-Rahman ug pangalan nga Ar-Rahim aduna na siya'y sifah o katangian sa Allah Ta'ala sama sa kung gisulti last week na ginadala-dala. Kada pangalan sa Allah aduna na siya'y sifah o katangian nga ginadala. Kapareha sa Ar-Rahman, ginadala ana ang sifah sa Allah Ta'ala nga Ar-Rahmah, ang kamaluy-anon o ang kaluoy. Same nagyapon sa Ar-Rahim, ang sifah katangian sa Allah Ta'ala nga kaluoy. Kana sila mga igsoon sa Islam, mga sifah nga ginadala sa mga pangalan sa Allah Ta'ala nga Ar-Rahmanur Rahim. Pero unsa may kalahian anang duha ka klase nga kaluoy sa Allah Ta'ala. Kay ang Rahman, but pasabot ang Allah Ta'ala aduna siya'y kaluoy, aduna siya'y klase nga kaluoy nga general. O sa kwan pa kanato palagkum, tanan makaabil, Muslim, dili Muslim, makaabil ani nga klase sa kaluoy sa Allah. Mao gani dili ta matinga ngano na ay mga kafir, na ay mga musyrik nga kwartahan, daghang sakyanan, daghang negosyo, daghan og mga ari-arian, meaning na sila nagkaon, provided gihapon sila ba. So dili ta matinga ngano man inana. Kay ang ato ang katuo kung magmuslim ta, kung musimba ta sa Allah subhanahu wa ta'ala, kita lang ang kaluyan sa Allah. So dili inana ang Allah Ta'ala Ar-Rahman, meaning aduna siya'y kaluoy nga general sa tanan. Muslim dili sa Muslim maka-avail ani nga klase nga kaluoy. So di ta matingala ngano ang mga Christian ado na pa sila nagakakaon, ado na pa sila nagakasuot, ado na pa sila mga kwarta, mga balay, etc. Kay ngano ang Allah Ta'ala kauban sa iyang mga pangalan Ar-Rahman. Ikaduha, ang Rahim. But pasabot sa Ar-Rahim, ang Allah subhanahu wa ta'ala aduna siya'y klase nga kaluoy o rahma nga exclusive lang. Para lang yun kini nga klase nga kaluoy, exclusively lang kini sa mga tao nga mga mu'min. Sa mga tao nga mga mituo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning kini nga klase nga kaluoy, dili maka-avail ang mga munafik. Dili maka-avail ang mga musyrik, ang mga kafir. Labi na unya sa Yawmal Qiyamah, way kaluyan ang Allah Ta'ala sa Yawmal Qiyamah kundi ang mga mu'minun. Yap, idua nato sa Allah Ta'ala ng iapilta sa mga mu'minun. So, nagsulti na po si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ingon niya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ingon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hibaw alamin mo, kaawaan kanawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, kauyan kao ng Allah ta'ala, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Nga obligado, obligado. When we say obligado, magkasala ka, kundi ni mo to buhaton. Obligado sa ato ang tanan, dili lang si alim, dili lang si ustad, dili lang si imam, tanan na nagasulti nga Muslim siya, obligado sa ato ang tanan ang paghibaw, ang pagtaalom, ang pag-alam sa upat ka butang. Una nga dimension ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sa katong upat nga obligado sa atoa kahibaw-an, nasulti na nato ni next o last week, pero gagmay nga review aron medyo mapres ko gagmay. Una, al-ilm. Okay, mao kini ang una nga obligasyon sa tanang Muslim sama sa gisulti ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab atong upat na butang. Awalan al-ilm, ang ginataw nga kahibalo. And when we say kahibalo, knowledge, wala ta magsulti about sa mga makamundo nga knowledge. Nakoy di makalimtan diri sa mahad tong una.
murag kuan pa ko. Kaka-graduate ra nako og grade 9. Bag-o lang ko ni graduate ato grade 9. Na ay kuan ustad nga nibisita ba, kibali nagkuan siya. Nagtudlo siya about sa usa sa mga kahibaw nga makamundo. Dili man siya haram. Actually pwede siya. Pero nagdalil siya sa gisulti sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nag-ingon siya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang yang pigataw na pagpangadi, kining ginatawag nga pagsaliksik sa kaalaman, obligasyon daw kini sa tanang mga Muslim. Sahih, tama. Pero unsa nga klase nga kahibalo ang ginamin sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanan ba nga kahibalo gi-oblige sa ato a pagtuunan? Ang pagka-engineer, ang pagka-pulis, ang pagluto, ang pagpamanday, unsa pa nga mga kurso nga makamundo? Apil ba na sa mga kahibalo? Apil ba na sa mga kahibalo nga giobliga sa Allahu Ta'ala sa ato pagatuunan? Dili. Biskan gani sa ginatawag nga kahibalo sa Islam, na ay mga kahibalo sa Islam nga dili tanan na obligahan. Kundi naalang pipila sa mga Muslim ang makahibalo ana, okay na, dili na makasala ang uban pang mga Muslim. Hatagan ta mo example. Kining ginatawag nga faraid. Ang ginatawag nga faraid mao kini katong ginatawag nga paunsa ang pagbahin-bahin sa ginatawag nga inheritance. Yan ang pinatawag na katigayunan. Example, adunay mamatay nga milyonaryong tawhana, naa siya'y asawa nga nabilin og pila ka mga anak, naa siya'y 500,000 nga nabilin, paunsa man kana pagbahin-bahinon. So mga inana ba nga mga klase sa kahibalo, apil na sa kahibalo sa Islam, pero wala siya na obligado sa tanang Muslim. Meaning, naalang pipila sa, example, sa usa ka community, naaray isa o pipila sa mga tao diha ang kahibalo. Paunsa ang ginataw nga inheritance sa Islam nga pamaagi, dili na makasalaang ubang mga Muslim. Kay fardu kifaya raman, fardu kifaya mao na meaning sa fardu kifaya. But pasabot sa fardu kifaya, idza qama ba'duhum sakatat taklifu anil baqi. Once na anay makabuhat nga biskan isa o pipila lang ka mga tao anang buhatana, dili na maobligahan ang uban. Murag adan. Ang adan fardu kifaya. Dili tanan na obligahan mag-adan every mag-abot ang oras sa pagsala. Diba? So, mao na siya ang ginatawag nga fardu kifaya. So, mao na example. Isa sa mga example sa mga kahibalo nga dili siya obligado, wala siya gi-oblige sa Islam sa tanang mga tao nga pagtuunan. Pero pinakamaayo pagtuunan pod nila. Kay gikan na sa Quran, gikan na sa sunna sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mao na siya. Ang atong ginamin nga al-ilm kahibalo, kining ginatawag nga ma'rifatullah. When we say kahibalo, obliged sa atoa mahibaw-an ang kaalaman, unsa nga klase nga kaalaman, wa huwa ma'rifatullah. Mao kini ang ginabot pasabot. Ang pagkilala sa Allahu Ta'ala. Kailangan makilala nimo og tama, insakto ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan makilakaw ng tama na pagkakilakanan na Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Daghan karon ang mga nagasulti nga Muslim sila, ashhadu an la ilaha illallah, pero mali ang ilahang pagtuo about sa Allahu Ta'ala. Na mga tao nga nagsulti ang Allahu Ta'ala wala say mga sifa. Na, kay Idris, wa kuno'y sipat ng Tuhan. Yang Tuhan onggid kanan 7 kasipat. Di mo kuno pwede paglawngon na yang Tuhan on sipat. Kay kung maglaong ka na on sipat ng Tuhan, jasin ng piyagpariyas men sang utaw na ong yapon sipat. Puro sipat. Na mga tao nga nagasulti about sa Allahu Ta'ala nga ang Allah Subhanahu wa Ta'ala naa sa tanang lugar. Aber sa CR, biskan sa basurahan, biskan sa mga hugaw nga lugar, naa didto ang Allah.
Naay mga nagasulti ang Allah wala sa ibabaw sa iyahang trono. Wala sa ibabaw sa kalangitan, wa doy lugar ang Allah. Nga tama ba ang ilahang pagkakilala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Mali. O atong na-mention tong niaging simana, nga ang isa sa pinaka-nindot nga pagkilala, paunsa nimo kaayo makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinaagi sa paghibaw sa ginatawag nga asma was sifat. Asma was sifat. Once ang usa ka Muslim kahibaw siya unsay mga pangalan ni Allah, kahibalo siya unsay mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, once kahibaw siya unsay mga binuhatan sa Allah, damor niya makilala og maayo ang Allah ta'ala, masimba niya og proper nga pagkasimba ang Allah ta'ala. Mao man kana ang hinungdan ngano daghan sa mga Muslim wala nagaibada sa Allah ta'ala, kay wa sila kaila og maayo og tama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kay wala sila kahibaw nga ang Allah ta'ala aduna siya mga pangalan, aduna siya mga katangian, mga sifat. Kung ilaha pa lang nahibaw-an kini nga mga butang, makilala nila og lumban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa iyang mga pangalan, Al-Ghafur, ang labi nga magpasaylo. Ang labi kanang grabe magpangampun, yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Na once ikaw karon bilang Muslim, nahibaw-an nimo nga apil di ay sa pangalan ni Allah ang ginatawag nga Al-Ghafur, kanang grabe siya magpasaylo, but pasabot imuha karong mahibaw-an nga ikaw makasala kang tao. Makasala kang tao, og bilang usa ka makasala nga tao, nagapanginahanglan ka sa kinsa may magpasaylo ani sa ako ang mga sala, wa nay lain kundi ang Allah ta'ala. Tan-awa unsay epekto sa pangalan na Al-Ghafur, kana pa lang na pangalan Al-Ghafur, once kahibaw ang tao ana nga pangalan, tan-awa unsay epekto niini sa iyahang kinabuhi. So kailangan sa usa ka Muslim, kung gusto niya makilala ang Allah subhanahu wa ta'ala, dili lang kanang magtan-aw-tan-aw siya aning mga makhluk, kining mga nilikha sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga kalangitan, ang mga dagat, ang mga bundok, etc. Dili lang kana ang pagkilala sa Allah ta'ala. Mao gani ingon ni Imam As-Safarini rahimahullah sa iyahang tula, sa iyang kasida, kung wa ko masipyat, ingon niya, dallat ala wujudihil asya, o kamakal, nagpamatuod karon, yaga pamatud adun, naon Allah ta'ala, yanin mga butang na, iyan sang kanaton mayo palibot, nakikitata pigapan ta, kay na nga, di sang di, yani kariko, on yun yaga adun. Di pwede adun, di pwede karon nga ang tao magsulti siya nga walay nagmugna aning kalibutan. Naagyod, ikaw gani, di ka mo tuo nga kining example, ang cellphone. Di ka mo tuo karon nga ang cellphone walay magbuhat kaniya. Kay ngano, imposible. Imposible para sa imong utok karon bilang tao nga mahitabo, mamaon yang pigatawag na cellphone ng kanan gid. Ang gyud magainang san. Nagay magbuhat ana. Nga ang pangutana, unsa may mas kuyaw? Ang cellphone o ikaw nga tao? Ang tao, simpre. Kung ang kuan gani, ikaw nituo ka nga ang cellphone naagay nagamugna, naagay nagabuhat ana, nga pas kang gagmay, mas maayo pa kaana, paunsa pa ikaw, nga naman musulti ka nga way nagbuhat kanimo. So naagyod, naagay nagmugna kanimo. Unya, ikaduha nga dapat nato hibawon, when we say kahibalo sa Islam, ang ato ang ginaminpud ana, ma'rifatu dinihi, o ma'rifatu nabiyihi di ay. Ma'rifatu nabiyihi. Okay. Pagkilala sa iyahang propeta. Dapat sa tao nga Muslim kaila siya sa iyahang propeta nga ginasuod. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang gi-explain sa inyo last week about sa pipila sa mga informations about sa kinabuhi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mao gani gipangutana ta mo, kailan na bagyud mo sa tama nga pagkakilala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yosef, ko gani kami itong yamagi,
kung yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ba magpakabatya o di. Yusip ko kamo kay na nga madigpay ang wata katigami makapantag sang kanaten sinugo sallallahu alaihi wasallam. Og diha tanihunong tong niaging simana. So karon ipadayon naton kining sumpay wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. When we say kahibalo sa ginatawag nga Islam o ginatawag nga kahibalo nga obligado sa atoa, ang isa pod nga ginapunto ana kanang makaila ka sa ginatawag nga relihiyong Islam. Kailangan sa tao nga Muslim nga nagdala sa relihiyong Islam, kahibalo siya, kaila siya sa Islam nga iyahang ginadala. Daghan karon ang nagasulti nga Muslim siya, Islam ang iyang relihiyon, papil apon siya dito sa City Hall o unsa pa ba, unsa iyang religion, musulat siya Islam, pero wa siya kaila kung unsa ang Islam na iyang ginadala-dala. Abi niya ang Islam means peace. Di ba kana ang ilang ginasulti? Islam means peace. Ang ginatawag daw na Islam, ang meaning ana ang kalinaw. Way pagduha-duha, ang Islam nagatudlog kalinaw. Pero dili kana ang pinaka-meaning yun sa Islam. Kaya ang Islam, sama sa gisulti sa atong mga ulama, okay, mao kini ang definition sa Islam. Unsa man ang Islam? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ang Islam nga ginatawag huwa al-istislam. Unsay bot pasabot sa istislam? Al-istislam ang pagsuko, pagpa-under, pagpababa, pag-submit nimo sa imuhang kaugalingon. Kay kinsa? Lillah, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang meaning sa Islam. Ang Islam gikuha siya sa word nga istislam, complete submission to the will of Allah. Tama ito, Dres? Napag ka-English? So inato na. Mao kana ang pinakakuan gyud sa Islam. Kanang isurrender nimo ang imong kaugalingon kaniya na Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, unsay iyang kagustuhan, musubmit ka ana. Unsa iyang di gusto musubmit, dili imong gusto ang matuman, kundi ang kagusto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao ka ng Islam. Kaya unsa man ang pagsurrender sa Allah ta'ala. Paunsa karon si Muslim matawag nga tinuod yun sa nag-istislam, nagpa-under sa Allah ta'ala, bit-tauhid. Pinaagi sa pagtauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Once ang tao nga Muslim, iyahang nasabuhay, iyahang na itunay sa iyahang sarili, ang ginatawag nga tauhid o kaisahan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsimba, mao ka na mga igsoon sa Islam, makumplito niya ang ginatawag nga iyahang pagka-Islam. Kanang magtauhid siya sa Allah ta'ala. Kanang wa siya'y simbahon nga lain kundi siya lamang na Allah subhanahu wa ta'ala. Kanang wala siya'y pagabuhatan sa unsa man pagsimba, pag-ibada kundi siya lamang nga Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya mohimo og unsa nga pagsimba, di na niya ibalhin dito sa uban pa kay Allah. Meaning dili siya mag-shirk. Part na sa pagka-Muslim niyo, part na sa imong pagka-Islam, ingon pabitaw nila. Ang di ka mag-shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walinqiyadu lahu bitta'ah. But pasabot sa walinqiyad, ang pagtuman. Ang pagtuman kaniya, bitta'ah, pinaagi sa pagsunod kaniya. Meaning ikaw as a Muslim nga nagsulti nga ni surrender ko sa Allah ta'ala sa unsa may kagustuhan niya, kailangan mo sunod ka sa unsa may iyahang gisugo, mulikay ka sa unsa man iyahang gibawal. Mauna ang Islam. Dili Islam ka nang mag-fill up lang ka sa mga papilis na ako ang relihiyon Islam. Dili lang ka na ang Islam. Ang Islam,
buhat sa gisugo, paglikay sa gibawal, mao kana ang Islam. Kung ikaw nagabuhat sa gibawal og nagalikay sa gisugo, ambot unsa nga klase nga Islam ang imuhang ginasabuhay. Dili na Islam nga gidala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baraa, unsay but pasabot sa baraa? But pasabot sa baraa kanang disassociation. Kanang mo itakwil nimo. Ingon pa sa Tagalog. Uno yang takwil adi sambasa ta. Ha? Pag? Uno sa kaganyang pagtakwil? Ang paikwan ng pagtagak. Yang pag? O sa kwan pa ba yung lang ilaylo mo yan ba? Mulaylo ka. Ha? Itadin mo. Ha? Itadin nimo. Itakwil nimo kanang mulaylo ka. Unsa may layluhan nimo bilang usa ka Muslim ang ginatawag nga shirk. Number 1 nga likayan sa tao nga nagsulti, Islam ang iyang agama, ang shirk. Kanang musimba siya sa uban pa kay Allah. Makahimo siya pag-ibada dito sa uban pa kay Allah. Kanang makapangayo siya sa mga jin, sa mga patay, sa mga saitan, makapagsumbali siya para kanila. Makapagsumbali og manok. Likayan na niya. Magsuot-suot o mag-anting-anting kay kwan lagi daw para matambalan ang mga gibati-bati. Magsuot na sa mga anting-anting. Ang uban pagani, mukuha sila sa katong bangkil. Kanang bangkil sa iro. Kana nga bangkil sa iro, ilahang sunugon pila ka oras. Unya himuan nilag mga ritual. Himuog anting-anting. Di daw kadutlan. Biskan pa daw timbakon ka di kadutlan. Pag sure diha. Naiuban kung magkasakit sila, niadto na sa mga albularyo. Ikaw nga Muslim, nagsulti Islam imong agama, ayaw kadto sa albularyo. Kanang magsulti kanimo kung naa kay sakit, pagkuhag manok nga inaning ang kolor, paghimog altar-altar diha kay magritual-ritual ta. Isa na sa imong likayan kung ikaw tinuod nga Muslim sa Allah Ta'ala. Kay ang paghalad, ang pagsumbali, lillahi subhanahu wa ta'ala lang na siya. Dili pwede sa mga jin, di pwede sa mga saitan, di pwede sa mga patay o sa uban pa kay Allah. Tanang pagsimba nga gikonsidera sa Islam nga pagsimba, kailangan ihatag na nimo kay Allah Ta'ala lang, di na sa uban pa kaniya. Unya, wa ahlihi, ug sa mga tao nga nagashirk sa Allah Ta'ala, imuha silang itakwil. Imuha silang layluhan. Ang ginatawag nga mga tao nga nagashirk sa Allah Ta'ala. Mini andili nga mga Muslim. Kailangan malain ka kanila, lillahi ta'ala. Kay, apil sa ato ang akida bilang Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang ginatawag nga al-wala'u wal bara. Al-wala'u wal bara. Unsay maana sa al-wala'u wal bara? Al-wala' meaning ang ginatawag nga katapatan. Al-wala'u, kining ginatawag nga katapatan, loyalty. Wal bara, o kanang kabaliktaran sa loyalty, unsa man? Kanang kabaliktaran sa katapatan. Dili pod pag traidor. Khiyana man ang tawag ato. Kanang mukuan ka ba? Kabaliktaran sa kuan. Unsanan? Pagluib? Mangkaw na mga Bisaya yan. Disobey. So, pakon nimo. Disassociation, kaparehas manggihapon siya sa ginatawag nga al-baraa. Meaning, al-wala o al-bara, kailangan as a Muslim naa kaniya ang ginatawag nga al-wala, ang iyang loyalty sa Allah Ta'ala. Loyalty niya para sa propeta Muhammad. Loyalty niya para sa kamusliman, sa tanang mga mu'min. Loyalty niya sa tanang gisugo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, kagustuhi kung unsay gikagustuhan sa Allah. Kagustuhi ang mga propeta, kagustuhi ang mga maayong tao, kagustuhi ang mga ulama, kagustuhi ang mga
nagaibada mga mu'minon. Mao kana ang ginatawag nga alwala. Unya ang albara kanang mo laylo ka. Ang paglaylo, ang pag-disassociate ingon pa sa English, mao na English ito. So ang paglaylo nimo apil sa ginatawag nga makna sa ginatawag nga albara, albug. Say makna sa albug. Ha, albug. Albugdo ang pagkabunsi. Ano sa Bisaya ang pagkabunsi? Pagkalagot. Kanang malagot ka lillahi subhanahu wa ta'ala. Part na sa pagka-Muslim sa tao. Part na sa pagka-Muslim sa tao nga Muslim, kanang magmahal siya lillahi ta'ala o malain siya para sa Allah ta'ala. Okay. Unsa man ang ato ang kalain sa mga dili Muslim? Unsa man ang di nato pagkagusto kanila? Personal? Ha? Kay naatay wala gika uyon-uyunan sa negosyo o sa yuta, etc. Dili. Ngano nato sila gikalainan kay wa sila misimba sa Allah Ta'ala. Kailangan naana sa kasing-kasing sa tao nga Muslim. Di makumplito ang iman, ang pagtuo sa tao nga Muslim hantod sa di siya magkagusto o magkalain lillahi subhanahu wa ta'ala. So mao na siya. Pero does that mean, ingon pa sa English, does that mean daog-daogo na nato sila? Does that mean di na kita makatarungan kanila? Does that mean kuhaan na nato sila katungod? O unsaon na nato sila? Dili. Tan-awa unsa ka balanse ang Islam. Ang Islam apil sa iyahang ginatawag nga khasais. Maana sa khasais kanang katangian ba? Mga katangian sa Islam. Apil sa katangian sa Islam, al-Islamu wasatiyun. Maana sa wasati? Moderate. Neutral. Dili extreme. Dili napod ka ng kuan ba? So mao na ang Islam. Moderate ka ay tanawa. Gisugo ta, malain ta sa dili mga Muslim. Ang ato ang pagkalain sa ilaha, dili tungod sa makamundo nga butang, interest, etc. kundi sa dili nila pagsimba sa Allah Ta'ala. Pero wa ta gisugo pod sa Islam nga magmaot na kita sa ilaha. Di na ta magpakamaayo kanila. Dili. Wala nagsugo ang Islamana. Ayo hagyapon sila. Ihatag ang ilahang katungod. Pagpakaayo kanila, pero ipabili nimo ang imuhang pagkalain kanila kay ngano wa sila misimba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang dapat matanong sa ato ang pagtuo sa atong mga kasing-kasing bilang mga Muslim nga nagsulti nga Islam ang ato ang relihiyon. So mao kana ang ginatawag nga Islam. Mao kana ang definition sa Islam. Unya gisulti diri bil adillah. With dalil, with mga dalil. Meaning, ayaw pagtuo about sa Islam sa kanang paunsaan ang imong pagkasabot sa imong tribo. Na ay mga Muslim nga ang abi nila ang Islam kung unsa ang iyahang tribo. Unsay binuhatan sa Kalagan, mauto ang Islam. Unsa ang binuhatan sa Maguindanao, kultura nila, mauto ang Islam. Unsa ang ilahang namatahan sa ilahang mga katigulangan tong una, unsa ang ilang ginabuhat tong una, mauto ang Islam. Dili inana ang Islam. Ang Islam, qala Allah, qala Rasulullah. Mao na ang Islam. Gisulti sa Allah sa Quran o gisulti sa propeta Muhammad sa iyahang hadith. Mao na ang Islam. Bil adillah. Ayaw pagsulti about kay Allah, timani. Timani ninyo. Ayaw pagsulti about kay Allah. Ayaw pagsulti about sa propeta Muhammad. Ayaw pagsulti about sa Islam kung wa kay dalil gikan sa Quran ug sa Sunnah. Ang Allah inani, ang propeta inani, ang Islam inani. Unya way dalil. Ayaw, 100% ayaw. 100 times ayaw gyud. Ayaw pagsulti about kay Allah nga wala kay dalil about ana. Ang Allah inani inana, ang Islam inani inana, ang Nabi Muhammad inani inana nga wala kay dalil. Kay diri sa ato sa Islam, ato ang makilala ang ginatawag nga hak. Ang ginatawag nga hak
kining tama kamatuoran ato alamang kini makilala pinaagi sa dalil, pinaagi sa gisulti sa Allah, gisulti sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meaning, kung kanang imong ginatuuhan about kay Allah, about sa propeta, about sa Islam, na ay dalil sa Quran, alhamdulillah. Pero kung kana nga mga imong ginatuuhan walay dalil sa Quran o sa Sunnah, palihog ayaw. Kay ang Islam, ang ato ang relihiyon, dili siya haka-haka. Ang Islam, ang ato ang relihiyon, dili siya haka-haka. Unsa imong mahuna-hunaan, unsa imong masabtan about sa Islam, mauna to ang Islam. Unsa imong nakita sa mga katigulangan tong una, unsay nakita nimo nga tradisyon, mga adat, kultura sa imong bangsa, tribo, community, mao to ang Islam. Dili. Ang Islam, ang Quran, ug ang Sunnah. Mao kana ang Islam. Sabtan ninyo. Okay. Unya, nisulti na po si Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Unang oras kay Rao? Ha? Okay. Tas pa. Tuko, alas 9 da. Okay. Ikaduha, ingon ni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Karon, naana ang ilm, naana ang kahibalo about sa Islam, about kay Allah, about sa propeta, about sa Islam. Unsa na pod pagkahuman sa kahibalo? Unsa na pod pagkahuman sa kahibalo? Taniyan al-amalu bihi. Ang pagbuhat. Ang pagbuhat ana nga kahibalo. Ang pagsabuhay ana. Ang pag-implementa ana nga kahibalo. Dili pwede sa usa ka Muslim yag katigam na yan ng agama Islam. Kumilada ng insakto na akida. Kumilada ng tauhid o ng shirk. Kumilada ng sunnah o bid'ah. Kumilada ng halal o haram. Unya, di gihapon niya pagabuhaton ang iyahang nahibawan. Daghan ang mga inana. Daghan ang mga Muslim, nakahibalo silang sa tama o mali sa Islam, pero wala nila ginabuhat. Al-amalu bihi. Kailangan pagabuhaton nimo ang imuang natun-an abot sa Islam. Imong natun-an gikan sa mga ulama, gikan sa Quran ug sa Sunnah, isa buhay na. Ayaw kay ngano ang kahibalo la yakfi, al-ilmu la yakfi. Ha? Na makadagkaw ng la yakfi. Ano yung makna ng la yakfi? Sure kaw? Ha? La yakfi. Oh, mana di pasapat. Wa magpasabot ya kapangadi da kaw ukida. No. Inanga yang ikapangadian mo. Di sapat yang yatigam na kaw ng halal o haram, di mo gyapon paga inangan. Di pwede yang minanala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kay ang ginatawag nga ilm, kining ilm, mura nagsiyang kwan ba? Mura nagsiyang similya. Nga ang similya, mubunga. Unsay pinakadako nga bunga sa kahibalo sa Islam? Al-amal. Ang pagbuhat ni ini. Tanda nga nagbenefit ka sa imuhang napangadian, ginabuhat nimo ang imong napangadian. Pero tanda nga wa ka magbenefit, wa ka pagbarapantag sa imuhang natun-an abot sa Islam, after nimong makahibalo, wa gyapon nimo gibuhat. Mao gani nagsulti ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatan laka aw alaik. Hujjatun laka aw alaik. Ang Quran, ngano gi-example nato karon ang Quran kay ngano tanang knowledge, tanang kahibaw asa nato ginakuha sa Quran. So palagay nato kini nga kahibalo karon nga nasa Quran. Ingon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ang Quran, it's either witness, saksi na para kanimo unya, meaning amigo nimo, or saksi laban kanimo unya. Paunsan mahimo ang kahibalo sa Islam nga saksi, witness para sa atoa. Kanang human nato matun-an ang gisugo kanato sa Islam, ato ang gibuhat, o kahuman nato mahibaw-an ang giharam sa Allah Ta'ala, ato kining gilikayan. Paunsa pod mahimo karon na ang Quran mahimo siya saksi laban sa atoa unya sa yawmal qiyamah, labi na kini ato ang kahibalo, paunsa kini mahimo nga saksi laban sa atoa, kapag human nato kini matun-an, di gyapon nato kini isabuhay pagabuhaton iyadan billah. Dako nga sala,
Dako nga sala mga igsoon sa Islam. Mao gani ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O kamo nga mga mitoo, ngano man kamo nagasulti mo sa mga butang nga wa man gyapon ninyo ginabuhat. Ang tao dili siya makasulti abot sa usa ka butang kung wa siya kahibalo ana. Kung wanan ka pangadi, di siya makasulti ana. So since karon nakahibaw na ka, pero wa gyapon nimo ginabuhat, ingon sa Allah, o kamo nga mga mitoo. Ngano man kamo nagasulti mo og unsa man nga butang labi na sa Islam unya wala ninyo ginabuhat. Abay ikaw maglong sa mga tao, sambayang, pagtundong, etc. uno nasuguan o iharam ng Allah Ta'ala, otro pakaw kadi. Diba? Naunsay giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ingon sa Allah Ta'ala, dako ang kalagot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanang tao nga nagasulti sa butang nga wa gihapon niya ginabuhat. Yatigam na kaw ng insakto, yatigam na kaw ng ihalal o iharam, wa mo gyapon pag inanga, dako nga kalagot sa Allah. Mao gani pangutanon ta mo, asa man ang mas dako og sala? Kanang nagahimo siya og sala nga wa niya nahibaw-i, o kanang tao nga kahibalo na siya sa tama ug mali unya wa gyapon niya ginabuhat? Asa ang mas dako og sala? Asa man katong mas dako ang kalagot kaniya sa Allah Ta'ala? Ang una o ikaduha? Ay ikaduha. Kay ngano katong una nagabuhat sa giharam sa Allah nga wala siya kahibalo, pwede pa siya ma-exempted dato, di ba? Isa sa mga pwede ika-exempted sa tao gikan sa sala biskan nagabuhat siya sala. Ang ginatawag nga al-jahl, ang kamangmangan, wa siya kahibalo nga haram di ay ni. Kay kung kahibalo pa lang ko, dili kay nako, di ba? Pero ang tao nga kahibalo siya kini haram, kini giobliga, kini gisugo, pero wa niya ginabuhat, wa niya ginasabuhay, duha ang iyang sala. Una, makasala siya sa iyahang pagsupak sa gisugo o gibawal sa Allah. Ikaduha, makasala siya sa di niya pagsabuhay sa iyahang natun-an. So kanang nagapangadi, kita nga nagapangadi og Islam. Biskan inani lang nagapaminaw ta, saro wala tay natun-an abot sa Islam. Kita kariko na igapangadi, malik kita sang Allah Ta'ala. Mahadlok ta sa Allah sa mga halal ug haram, mga balaod sa Islam na atong nagakatun-an diri. Kay it's either saksi ni para sa ato sa yawmal qiyamah o saksi laban sa ato sa yawmal qiyamah. Fattaqullah wa yuallimukumullah, ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahadlokin ninyong tinuod na pagkahadlok si Allah kay ngano tudloan mo sa Allah Ta'ala og kahibalo abot sa Islam. Gusto ka makatuon sa Islam, kahadloki si Allah sa tama nga pagkahadlok. Unya mga igsoon sa Islam, nag-ingon pa gid ang Allah subhanahu wa ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagasugoon ba ninyo ang mga tao og kaayuhan, pagsambayan kamo, paghijab kamo, pag-inang kamo ng suguan, paglikay kamo ng iharam, etc. Magasugo kamo lang nansang kautawan ng mangkadyaw, watansaw na anfusakum, unya kalimtan ninyo ang inyong mga kaugalingon. Abay kamo magsugo, sugo, utro pakaw. Abay pakaw magsagda, sagda, utro pakaw. Kalimtan nimo imong sarili, wa antum tatluna al-kitab, ingon sa Allah Ta'ala, sarta kamo, nagabasa mo sa kitab, nagabasa mo sa Quran, nagakabasa ninyo ang Quran, nagakasabot ninyo ang Quran, pinaagi sa tudlo sa mga ulama. Alhamdulillah, naata sa panahon na ang Quran nagaka-explain na sa ato og maayo, klaro nga pagka-explain, pinaagi sa atong mga ulama. Syaro karon na ay Muslim dili makasabot sa gisulti sa Allah Ta'ala. Inyo haman unta ginabasa ang lasak sa Quran, kasabot man ka mo. Kalimtan gyapon ninyo inyong sarili, sige mo magsugo unsay maayo, nagabawal mo say maot, unya inyong sarili inyong kalimtan, otro pa pod day kamo. Ingon sa Allah Ta'ala, afala taqilun, wa ba mo naghunahunag maayo? Meaning ang tao nga kahibalo siya unsay tama ug mali. Pero otro pa pod di ay siya, otro pa pod di ay siya,
kanang tawhana wa maghuna-hunag maayo. Kay ingon sa Allah Ta'ala, afala ta'qilun, wa ba mo naghuna-hunag maayo? So bantay. Unya nag-ingon pa gyud ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung oras of 40. Okay, 15 minutes. Ingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingon niya, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Sa yawmal qiyamah. Sa yawmal qiyamah, isa ni sa mga eksena sa yawmal qiyamah. Dili makalakkang, maka-step forward ang duha ka tiil sa usa ka alipin sa yawmal qiyamah hantod sa pangutan-on sa siya sa Allah Ta'ala abot sa upat ka butang. Na ay upat ka butang ipangutana si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atoa sa yawmal qiyamah. Nga dili ta maka-step forward kung di nato matubag kana nga mga pangutana. Og isa sa mga ipangutana sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atoa yawmal qiyamah an ilmihi mada amila bihi. About sa iyahang kahibalo. About sa kanan ikapangadian sang halal o haram nga iyahang natun-an giunsa man na niya. Gihimo ba na niya? Pagkahibaw ba niya nga kini giobliga gisugo sa Allah, iyaha ba kining gituman? Pagkahibalo niya nga kini giharam sa Allah Ta'ala sa iyahang sugo, gilikayan ba na niya? Giiyaha bang gisabuhay karon ng iyang natun-an? Iyaha ba karong gipaabot sa katawhan sa iyang pamilya, sa iyang mga silingan, etc. ang iyahang natun-an? Ipangutana na sa Allah Ta'ala gaw sa kamo na yaga pangadi, kamo na yaga hafiz, kamo na yaga ustad, kamo na yaga pangusyat. Kaliki mayuyang Allah Ta'ala apil ko din ginawa ko siya. Taman na ka nato kariko. Hantod sa ato na tanan. Mahadlok ta sa Allah Ta'ala. Mao gani ingon ni Sufyan al-Thawri. Si Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, unsay gisulti niya? Ingon niya, innama yutlabul ilma liyu'mala bih. Ingon sa ni Sufyan al-Thawri, isa sa mga ulama sa mga salafus salih, kung wa masipyat kay Hasanur, tabiin? Si Kuan? Si Sufyan al-Thawri, tabiin o tabi'in? Ano? Wow, katigam. Posible tabiin. Allahu a'lam. Ingon ni Sufyan al-Thawri, ang kahibalo, ang kahibalo sa Islam ginapangadian na siya ngano liyu'mala bihi aron pagabuhaton. So kung di ka magbuhat gihapon sa imong napangadian diri o asa man unsay pulos sa imong napangadian. Uno yang pulos ng pagtapangadi mo ng halal o haram, insakto na akida, ng mga hukuman sa Islam, di mo gyapon pagainanon, nabakuya mangadi. Nabakuya mangadi o minan. Ngano pa ka nag-eskwela kung inana day di gihapon nimong pagabuhaton ng imuhang natun-an. O gani ingon ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ikaupat na khalifa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Igagaw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manunugang sa Rasulullah kay naasawa ni Ali ang anak sa Rasulullah nga si Kinsa. Sino? Si Fatima Tumarukon, Fatima bintu Rasulillah. Baka ni Fatima Tumarukon. Ya maasawa ni Ali si Fatima radiyallahu anha. Baka ni Fatima Tumarukon. Kay Pahad? Okay. So ingon ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ingon niya, yuhtaful ilma bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ingon ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, mapreserba ang ginatawag nga kahibalo sa Islam pinagi sa pagbuhat niini. Once ikaw pagabuhaton nimo ang imuhang natun-an sa Islam, permanente di nimo undangan kamagunawan ng sambayang tanawa. Ningaon isip na kita yaganad kita ng sambayang. Nagatuon ta sa pagsambayang tungod kay wa ta nagundang sa pagsambayang tung una pahantod karon. Nakalimtan ba nato paun sa magsala? Wala, kay ngano atong ginabuhat. Pero kung ang tao, ang Muslim, nagtuon siya sa ginatawag paunsang pagsala, pero di ay gyapon siya magsala. Kung say may tabo sa kahibalo about sa sala, makanintan niya, mawala. Ang ginatawag nga pag-eskwela o Islam, timan ninyo. Once ikaw nagatuon ka sa kahibalo sa Islam, dili lang ka nang magtipon ka og kahibalo, magtipon ka og mga maklumat, mga informations about sa Islam. Dili lang. Dili ka na ang pinaka punto sa ginatawag nga pagpangadi sa Islam.
Pinakapunto sa pagpangadi sa Islam, paunsa kini mapreserba sa imong kinabuhi, di mawala kanimo. Dali makalimtan ang kahibaw kung di nimo pagabuhaton. Dali mawala ang kahibaw sa Islam nga imong natun-an kung di gyapon nimo pagabuhaton. Mao kana ang gihingon ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. So mao kana ang ikaduha nga obligado sa kada Muslim na pagtuunan. Ingon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, una ang ginatawag nga kahibalo sa Islam, ikaduha ang pagbuhat niini. Meaning di pwede sa usa ka Muslim makatuon siya abot sa Islam di niya pagabuhaton. Sabtan oras. Ha? 50 sarado. Okay. Thalithan, ikatlo. Ad-da'watu ilayhi. Ang pagdakwa sa katawhan padulong ana nga kahibalo. Ustad yag katigamda ng agama, kumilada ng halal o haram, ininang kudayang kanak ikapangadiyan, bala dayan silan. Di ba na yung mga inana nga mga tao, gatang niya gaibada ako. Bala yang silingan ko nawa pagasambayan. Ha? Di ba na yung mga inana kanang diri pa sa dunya, ang ilahang slogan, napsi. Sa dunya, ang slogan nato, ingon sa Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Pag tinabangay mo sa kaayuhan o pagkadlo kay Allah, mao natong tema diri sa dunya. Kanang napsi-napsi sa yawmal qiyamah. Yawmal qiyamah ang napsi-napsi. Ayaw pagsugot nga ikaw karon kahibaw na ka sa Islam, gibuhat na nimong Islam, pabayaan ra nimo imong asawa. Di nimo tudluan, di nimo sultian unsay balaod sa Islam, unsay gihalal giharam sa Islam. Ha? Imong anak wa na nagasala, wa na nagahijab, pabayaan mo, gatang niya gali mawakto ako. Gatang niya panada ka ako. Timani. Base silan peng sabapan ng pagkanara ka mo abirni ka ibada ka. Asawa mo, di magsambayang, di magyakap ng aurat, mga anak mo, na mga ulitaw, dalaga, yagagad-agad na ng mga uban-uban na sa ilahang mga future pa lang, dili pa mga wife o husband, kay future wife o husband. Wala pa lang ba, kanang jowa-jowa pa lang. Na nagabuhat na sila og haram. Unya pabayaan lang nimo sila, gatang yagay bada ko. Naisinultian nila na gatang lahi-lahi kita ng sindong aw lungag na aseksukan. Sagaw. Pero kagaya sa yawmal qiyamah, sambok ning abagsakan mayo, yan naraka ng Allah Ta'ala. So ayaw ng napsi-napsi. Sa yawmal qiyamah na paglaw ng napsi-napsi. Sa dunya, magatinabangay kita. Magadakwa kita. Ustad, gawbuk man gidyan ng mga ulama. Gawbuk man gidyan ni imam. Gawbuk gidyan ni ustad, ni unsap. Di. Gawbuk yan ng kariko na Muslim. Yang pagdakwa, gawbuk ng uman isa na Muslim. Usag bubay. Taman sa naabtan sa imong kahibalo. Mao ka ng timan Taman ng idating ng kanukatigam, pasampayan yang agama ng Allah Ta'ala. Ug ayaw kalimti ang gisulti sa Allah Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ayaw pagsulti abot sa Islam sa butang nga wa nimo matun-an. Ayaw paghisgot about sa Islam kung wa ka kahibalo. Namang ko'y mga uban magsulti, yagalong yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligo anni walau aya. Ang kay jamaa, ang kay grupo ng mga amirsab, mahilig san na hadith, balligo anni walau aya. Ipaabot ingon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, gikan kanako biskan isa lang kaaya gikan sa Quran. Ang ilang interpretasyon na basta naa pa lang kay isa kaaya o hadith nga natun-an, qualified na ka magdakwa. No. Kato nga aya, kato nga hadith nga imong nahibaw-an, kato lang. Ayaw na sa uban. Mao na meaning sa hadith. Unsa lang katong aya nga imong natun-an, hadith nga natun-an, mao lang to ang ipaabot. Pero kanang naara kay isa ka aya, isa ka hadith, maghisgot na ka sa tanang butang abot sa Islam, ittaqillah. Ittaqillah, kahadluki ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Kay diliin ana ang da'wah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dapat kita pagkahuman nato mabuhat ang atong natun-an ato akining ipaabot sa katawhan. Natun-an nato unsay gihalal giharam ato aning itudlo una sa atong pamilya. Atong asawa, atong mga anak, atong mga parinti, atong mga silingan, atong mga amigo, atong mga tanan na ipaabot ang kahibaw sa Islam. Ipaabot ang gihalal o giharam sa Allah. Ipaabot ang balaod sa Islam, ipaabot ang tama nga akida. Mao kana ang gitudlo sa Islam. Kay ang tao nga mu'min dili siya selfish. Yung mga tao na napsi-napsi selfish. Una yung selfish sa di kanata makasarili. Ang tao nga Muslim dili siya makasarili. Diba na sinultian sa English nga share your blessings. Diba? Share your blessings. Di ba ng blessing yang katigam sang agam Islam? Isa sa mangkabakka na blessing seconds Allah Ta'ala yang ilmu ng agam Islam. Ayaw pagkasingitan yang katigam na blessing na iyan kan mo, ipabuskan mo ng Allah Ta'ala. Ayaw ikasingit, ay ikadalo ang kahibaw, ang blessing nga gihatag kanimo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipaabot na. Ayaw tagua ang ginatawag kahibaw sa Islam. Ayaw tagua mga igsoon sa Islam. Mao gani ingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Tanawa unsay pamaagi sa da'wa sa propeta Muhammad. Ingon sa Nabi Muhammad sallallahu ta'ala, pagsulti o Muhammad, hadhihi sabili. Mao kini ang ako ang dalan. Meaning mao kini ang ako ang pamaagi. Unsa man ang pamaagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam magda'wa, ad'u ila Allah. Nagada'wa ko paadto kay Allah, yaga pangda'wa ko sang kautawan padug sang Allah Ta'ala, padug sang Islam. Pero paunsa ala basira. Kanang na ay kaklaro, with clarity. Maana sa with clarity, klaro nga pagpaabot, which means kailangan aduna kay kahibaw sa Islam. Ayaw pagdakwa ng waykan mo katigam. Ayaw pagdakwa ng butang na wa mo katigami. Pasampayan yang ikatigaman mo, sang wa mo katigami, law ng Allah Ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pag-usip ka mo sang mangkatigam sang butang na wa mayo katigami. Pangutana mo, kung naamoy wa na kaybaw, kini usyat yani muna sa kanakinaw taman na sang kariko. Labida sang mga yagatahak sang larangan ng da'wa. Ayaw kamo pagpakaringaw, magdasang bagmayo sang kamayo, slingbag ng pigatawag na laadri. Wa ako katigam. Kaya may ka magada'wa kamo, magpangsid kamo ng mga jamaa, pag-usip-usipon kamo about sang Islam, ayaw mo kalimot magdala og baon nga ang pangalan niya, laadri. Wa ko kahibalo. Meaning kung ikaw pangutanon ka sa abot sa usa ka butang nga wa ka kahibalo, ayaw kaulaw. Be proud, isulti, wa ko kahibalo. Ang mga malaikat, sila mas afdal kaysa sa mga tao, di ba? Pinakalabaw nga binay sa Allah Ta'ala kaysa tao, ang mga malaikat. Mga malaikat, wa gani sila naulaw, ingon ni Imam Malik. Sinultian ni Imam Malik, rahimahullah. Wala gani naulaw ang mga malaikat nagsulti nga wa sila kahibalo. Asa man na makita sa Quran. Hafiz Kauman. Ikaw, Hapidoy. Ingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Suratul Baqarah. Pangutana sa Allah Ta'ala mga malaikat, ipahibaw daw ko abot aning mga butang. Unsa man nga mga butang kung tinuod ba mo? Unsa gingon sa mga malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, mahasutti ka ya Allah. Subhanak, mahasutti ka ya Allah. La ilma lana wa mi kahibalo illa ma 'allamtana. Gawas na lamang kung unsay imuhang gitudlo kanamo. Meaning ya Allah, wa mi kahibalo. Wa gani maulaw ang malaikat. Magsulti nga wa siya kahibalo, ikaw pa nga tao. Ang tao karon labi na ang mga Muslim, labi na kapangadi lang og gagmay.
Pagpangutanon siya, wala siya kahibalo, murag maulaw siya. Patay, kaulaw ani ipangutana ko nyawa ko katubag. Ayaw kaulaw. Ingon pa bitaw sa mga ulama, maabradaha alal kabid. Tingam ka ng maana ng kabid, kabidon. Yan ang atay. Maabradaha alal kabid. Pagkabugnaw anang sinultian nga laadri sa atay. Mana maka-relax once ang tao kahibalo siya magsulti og laadri. Unsay oras? 9, okay. Putdon lang nato ni kining number 3. Okay. Ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ingon sa Allah ta'ala, og kinsa pa ba ang mas pinakanindot ang iyahang sinultian kaysa katong nagsulti nga ang amo ang Ginoo si Allah, nagda'wa sila. Man da'a ila Allah, katong mga nagda'wa sila, ilahang gipaabot ang kahibaw sa Allah ta'ala, sila na ang pinakanindot og mga sinultian. Ang ilang pagdawa mauna kato ang pinakanindot nga mga sinultian. Mao na ingon sa Allah ta'ala, di ba ka gusto nga maapil ka sa mga tao nga nindot ang ilahang mga panultian? Pagdawa. Pagdawa hantod sa igiabot lang sa imong kahibalo. Ayaw pagpasubra. Para mo sobra pa ka ana, abay pangadi. Para mo sobra pa ka sa imuhang naabtan og kahibaw. Unya nag-ingon pa gyud ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ili o falahu mithlu ajri fa'ili. Ingon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingon niya, kinsa man ang magtudlo sa usa ka tao padulong sa kaayuhan, tudloan nimo ang usa ka tao sa kaayuhan, labi na sa gipangsugo sa Allah Ta'ala, hatagan ka sa Allah Ta'ala og reward, kaparihas sa reward sa katong tao nga imong gitudloan once iyaha kining buhaton. Napaunsa na lang kung daghan ang mga tao nga imong natudloan sa Islam. Natudloan nimo sa tama nga akida, natudloan nimo sa halal ug sa haram, hukuman sa Islam. Example na lang sa 10 ka tao, butang nato naalay duha tuluana ang magbuhat gyud. Ang ilahang reward makuha pud nimo na akay porsyento ana igsoon sa Islam. Tan-awa unsa kanindot ang imuhang kabutang. Mao gani ingon ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ingon niya, ad-da'watu ila Allah min afdalil a'mal wa hiya wadhifatur rusuli wa atba'ihim. Ingon ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ang pagda'wa, ang pagpaabot sa mensahe sa Islam, ang pagtudlo sa katuruan sa Islam, kauban ni sa mga pinakanindot nga mga binuhatan. Kay ngano, wa hiya wadhifatur rusuli wa atba'ihim. Mao kini ang trabaho. Mao kini ang trabaho sa mga propeta. Unsa may trabaho sa mga propeta? Ang pagda'wa. Kung ikaw karon magda'wa ka, di ba dako nga garbo para kanimo nga mabuhat nimo ang trabaho sa mga propeta? Dakwa na karangalan kang Muslim na mamainang nanyang sambok sa mga gabok na mangkabaka ng mga nabi. Yang magadakwa yan sandan ng Allah Ta'ala ng aung klaro na katigam. Wa atba'ihim, og sa katong mga nagasunod kanila. Meaning katong mga tao nga nagasunod sa mga propeta, apil pod sa ilahang binuhatan ang pagpaabot sa mensahe katuruan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mao kana ang number 1, number 2, number 3. Wa pagyud tanahuman ba sa upat ba? Wa pagyud tanahuman. Katong number 4, katong ginatawag nga as-sabru alal adha. Pero kay niabot naman ang atong oras, diri na pod nato mo stop. Stop na ta pod diri. Inshallah sunod semana mo lapos na pod ta mo padayon na pod ta sa ato ang topic. Inshallah subhanahu wa ta'ala naatay nindot nga topic next week. Di ba tanawa pahad? Di ba yung sunod ng as-sabru alal adha fihi, yung suratul asar? Next week tafsiran nato ang suratul asar. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mao kana ang ato ang mawdu next Miyerkules, inshallah subhanahu wa ta'ala.
So kung naa may mga pangutana o unsa man kanitong mga pangutana niyaging simana nga wa natubag, inshallah tubagon nato karong gabi biidnillah.